Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubuhay sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat.
sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig, no? Muli, narito na naman po kami dito po sa Region 2, dito sa Province of Quirino, sa bayan po ng Madela, Poblacion Sur Madela, Quirino. Muli na naman po kami magpahayag ayon po sa kagustuhan ng Diyos, ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang consumatum est. At kasama po natin ngayon ang ating mga kapatid, no? Unang-una ang aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltazar. At ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. At ako naman po ang inyong kapatid, walang iba, Haring Robel Baltazar, no? So sa gabing ito ay muli na naman po naming pasasalamatan ang mga masugid na sumusubaybay sa programa po ng aming mahal na hari, no? Mahal na Haring Filimon Ondok Reambunanza. Saan mang sulok ng mundo na kung sino man ang sumusubaybay sa plano ng Diyos sa daigdig. Maraming salamat sa ating lahat na taga-subaybay, no? At bago po kami magpatuloy, nais po muna naming magbigay-pugay sa amin pong mahal na dakilang guro. Ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Reambunanza. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers. Nakasalukuyan po nandun ngayon sa banal na syudad, doon po sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras mga nanay. At ganun din po sa Royal Family of Reambunanza, na pinangunahan po ng aming mahal na Pangulo, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at the same time President o Chairman President sa The Kingdom of God. At gayon din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reambunanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So mapagpalang oras po dyan, mahal na Prinsipe at Haring Adolfo B. Reambunanza. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes buong Pilipinas sa loob ng kaharian ng Diyos, hanggang sa 12 apostoles na
kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa region to. Walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligotom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligotom. So mapagpalang oras po dyan, hari at reyna. Hanggang sa mga 70 prophets na kinabibilangan po ng ating kapatid, walang iba, Haring Roel Agustin. Mapagpalang oras dyan, Haring Roel, at ganun din sa lahat ng mga municipal leaders, barangay down to Purok. At gayon din sa mga kapatid po natin na nasa ibang bansa na pinangungunahan po ng ating kapatid, walang iba, Reyna Shirley del Rosario, na nandun po ngayon sa London. No? So mapagpalang oras dyan, Reyna. At ganun din po sa isa pa nating prinsesa, na aking kapatid po, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar, na nandun po sa bansang Kuwait. At ganun din sa mga kapatid natin na nandyan po sa province of Isabela, no? Barangay Nagasikan, Santiago City, na pinangunahan po ng ating kapatid, walang iba, Haring Ramil Tadya, Haring Redentor Domingo, Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, at ganun din po ang ating kapatid, Haring Gino Tolentino. At kasama po ang ating reyna dyan, Reyna Luz Biminda Gutierrez at Prinsipe J.V. Sales. So pagpalang oras dyan, mga hari at reyna, at ganun din sa ating prinsipe. At sa ating kapatid na nandyan po ngayon sa Malanit Jones, sa kanya pong buong pamilya. Ang ating kapatid dyan ay si Haring Roger Pagumpana. At ganun din po sa kanyang anak na nandun po sa Negros. Walang iba, Haring Reggie Pagumpana. Kasama po ang kanyang reyna, Reyna Jel Pagumpana. At sa ating mga kapatid dyan sa Cabarugis, pinangunahan ni Reyna Rosalia Tuginayo at Reyna Marina Ansibe. At ganun din sa ating kapatid na nandun po sa Nagtipunan, sa Digaw Family. Magandang gabi dyan, Haring Raul at Prinsipe Fernando Digaw. At ganun din po sa ating kapatid, Haring Nicomedes Rapio. So, mapagpalang oras sa ating lahat sa buong puwersa ng The Kingdom of God. No? So, sa gabing ito, muli, ay narito na naman po kami para magbahagi sa atin ng mga bagay na nakatagong lihim mula pa ng unang panahon na kung ano yung tunay na dala ng Diyos. Kung ating mga subaybayan yung mga bagay na istorya ng Diyos mula pa ng itatag ang sanglibutan, wala nang ibang plano ang Diyos kundi ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po wala po kaming tigil o sawa na magsigaw ng tungkol sa kaharian ng Diyos na matagal nang hinihingi ng atin pang mga ninuno mula pa ng unang panahon hanggang ngayon, na walang ibang binabanggit tuwing nagdarasal kundi hinihingi ang kaharian ng Diyos. Dahil nga sa paghingi ng kaharian ng Diyos ay talagang binigay na ng Diyos ang kanyang kaharian. Bakit kako binigay? Sapagkat mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay inalis doon sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ito po yung amin pong paulit-ulit na sinisigaw na wala po kaming sawa o tigil sapagkat mga hula nga ng Diyos sa daigdig kailangan maipangaral ang kaharian sa sanglibutan at bigyan ito ng
mga matibay na ebidensya na kung anong bansa yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos na hindi lamang sa dasal-dasal o turo-turo man lang, kundi alamin natin yung mga lihim sa banal na kasulatan. Nalinihim ng Diyos sa mga daang-daang taon, hindi po libo-libo o milyon-milyon, kundi sa daang-daang taon po, mga kapatid. Kaya ito po ang aming palaging pinapangaral o sinisigaw, hindi lang dito sa bansa nating Pilipinas, kundi sa sanglibutan maging sa lahat ng mga bansa. Para bigyan ng mga matibay na ebidensya, ibig sabihin, mga pagpapatunay na walang nakapagbukas, kundi lamang yung may-ari sa kaharian ng Diyos. Maliban po sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Reambonanza. Kaya ang kaharian ng Diyos ay mayroon pong 13 na matibay na ebidensya na siyang magpapatunay na itong bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na maging kaharian ng Diyos, na hindi tinanggap doon sa bansang Israel. Kaya ito po muli ang aming patutunayan sa inyo na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, pakinggan po natin ang una po nating kapatid na siyang magbabahagi sa ating lahat na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansang Pilipinas. Walang iba, ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. So, pakinggan po natin. So maraming salamat, Hari. O mapagpalang oras po sa ating lahat. Buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa bahay po ng ating kapatid, Reyna Merlita Baltasar, sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Okay, so bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondok Reambonanza. At sa aming 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad po sila ngayon sa Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyo mga nanay. At ganoon din na ako'y gumagalang at nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Reambonanza, na siya po ang ating President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak po sa dalawang kumpanya sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganoon din po sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga Board of Directors mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. At kasama na po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. So magandang gabi po sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat po ng mga 70 prophets, yan, buong Pilipinas pa rin yan, mula Region 1 hanggang Region 12. Sa lahat ng mga municipal leaders,
barangay leaders down to purok, at sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa, at sa lahat po ng mga kapatid po natin dyan sa ibang bansa na unang-una dyan po ang aking ina na nasa London, Reyna Shirley del Rosario, at ang ating kapatid sa bansang Kuwait, si Prinsesa Claribel Baltasar. So, mapagpalang oras po sa inyo dyan. At sa mga kapatid po natin dyan sa Barangay Nagasikan, Santiago City, yan, sa Isabela, na pinangungunahan po ng ating kapatid, Hari Ramel Tadya, Hari Redentor Domingo, at si Reyna Gloria de Leon, si Reyna Marites Saldivar, at ang aking kapatid, si Reyna Luz Biminda Gutierrez, at si Prinsipe JB Sales, at yung kapatid po natin dyan sa Malanit Jones, Isabela. So, pinangungunahan po si Hari Roger Pagumpana at sa kanyang buong pamilya. At si Hari Ruel Agustin. So, magandang gabi po sa inyo dyan, mga hari. At sa kapatid po natin dyan sa bayan po ng Cabarrugis, Quirino. Diyan po si Reyna Rosalia Tuginayo at si Reyna Marina Ansibi. At sa kapatid po natin dyan sa Negros, si Hari Rigi Pagumpana at ang kanyang Reyna, si Reyna Jel Pagumpana. At sa mga kapatid po natin dyan sa Nagtipunan, Hari Digaw, Raul Digaw family. Yan. At si Prince Fernando Digaw. At ang ating kapatid dyan sa Lusod, Madela, Quirino, si Hari Nicomedes Rapio. So, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, narito naman muli kami upang magpahayag na naman sa inyo ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan at yung mga kanyang plano, sapagkat Diyos lang ang may plano sa lahat, mga kapatid. Diyos lang ang magtayo at Diyos lang ang may plano sa lahat. Hindi basta-basta kung sino-sino. Diyos lang ang may plano or may programa. Yan. Programa sa lahat-lahat, mga kapatid. Subalit, ang programa ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Magtayo ng kaharian, mga kapatid. Subalit, ang Diyos ay natapos na yung mga apat na kanyang ginamit or na unang kaharian sa daigdig. Na ang una, ang bansang Babylonia. Yan ang unang kaharian. Pangalawa, ang bansang Medo-Persia. At ang pangatlo, yung bansang Greece. At ang pang-apat, yung bansang Rome or Roma. Yan yung apat na kaharian sa daigdig, mga kapatid. Kaya ang tanong, may kaharian pa ba ngayon sa daigdig? Or yung plano po ba ng Diyos ay nagpatuloy? Yan. So wala nang kaharian. Yan. Balikan na naman po natin yung sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na siya sana ang magtayo
ng panglimang kaharian. Saan? Saan niya sana itatayo ang panglimang kaharian? Doon sa bansang Israel. Mga kapatid. Na ang kanyang dala. Ano ang dala? Ay tungkol pa rin ito sa kaharian. Mga kapatid. Na kanyang ipinapangaral yung mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid. Subalit sa kasamang palad, hindi tinanggap ng mga tao doon sa bansang Israel. Hindi po siya tinanggap. Bagkus ano ang kanilang ginawa sa kanya? Siya hinuli, linitis at higit sa lahat, ipinako sa krus. Yan ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya yung pinasukan. Yan. Pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. At pinahiran ng banal na langis ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nung hindi siya tinanggap, ano ang kanyang sinabi sa lahat ng mga tao doon sa bansang Israel? Basahin po natin, mga kapatid. Sa San Mateo 21:43. Yan, basa hari. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Sapagkat hindi man ito tinanggap, kaya yung panglima na kaharian na sana kanyang itatayo doon sa bansang Israel, sinabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. Yan. Bibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Hindi po dyan sa taas wala pong bansa dyan sa taas. Bansa ang sinabi ng Diyos. Mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ay papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay ito yung mapalad na pinili ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa Isayas 2:4. Basa hari. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao. At kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. At ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa. O mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Na ang tabak, sudsod, sibat at karit. Yan po ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos
inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Mga kapatid, kaya kung ating babalikan sa taong 1935, mga kapatid, ang tanong, sino po ang naging president or presidente sa bansang sa taong 1935? So walang iba ang ating Pangulong Manuel Quezon. Yan. Siya ang naging presidente sa taong 1935. Si Manuel Quezon ay nagtatagpo ng batas doon sa Saligang Pambansa. Ang batas na ito ay Article 1, Section 3. Article 1, Section 4. Na anong ibig sabihin ang batas na yan, mga kapatid? Na ang batas na ito na tinatag ng ating Pangulong Manuel Quezon ay ang bansa ay hindi laban ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Yan ang ibig sabihin ng Article 1, Section 4, mga kapatid. Ang tanong, natupad po ba? Natupad. Natupad itong batas na ito. Na itinatag ng ating Pangulong Manuel Quezon. Kaya lumipas ang 35 years. Kung ano itong 35 years, mga kapatid, ito po ay lumipas yung siyam na presidente. Kaya kung ating susukatin, ang sukat ay 1970. 1970. Sa taong 1970, sino po ang naging president? Mga kapatid. So walang iba ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan. Si Pangulong Ferdinand Marcos ay pinagpatuloy yung batas ni Manuel Quezon na Article 1, Section 4. Subalit ito ay kanyang renevise at ginawa itong Article 2, Section 4. Yan. Nang ibig sabihin, ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Mga kapatid. Kaya lumipas ang 2 taon, lumipas ang 2 taon, mga kapatid.
kung itong ating idagdag sa taong 1970, yung 2 taon, kung ating susukatin, ang sukat ay 1972. Sa taong 1972, ano ang naganap? Sa taong 1972. Ang naganap po dyan ay martial law. Yan ang naging kaganapan sa 1972. Na anong ibig sabihin yung martial law? Na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ay kanyang ipinakumpiska lahat ng mga walang lisensyadong mga baril or mga armas, mga kapatid. At kanya sanang ipapatapon sa gitna ng dagat. Subalit nakita man ito ng First Lady Ginang Imelda Marcos na ang mga armas na yaon ay mga matitibay at makikinang. Kaya ipinabalik niya ito sa tunawan ng bakal upang matupad ang hula sa banal na kasulatan na ang tabak, sudsod, sibat at karit. Mga kapatid, na ang tanong, saan po ito ginagamit? So magpasanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng mga magsasaka sa bukirin, sa bukid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ang tanong, saan ito naganap? Mga kapatid. So walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako natatakot or mahihiya na sabihin sa inyo, buong daigdig, na ang bansang Pilipinas, ito yung mapalad na pinili ng Diyos na pagtatayuan muli ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yan ang napiling bansa, bansang nagkakabunga. Bakit nagkakabunga ba ang bansang Pilipinas? Nagkakabunga. Bakit? Marami ang nananampalataya na si Kristo ay Diyos. Yan, bansang nagkakabunga. Kailan nagkabunga ang bansang Pilipinas? Sa taong April 14, 1523. Bansang nagkakabunga. Yan yung tinukoy sa banal na kasulatan. Mga kapatid. Bansang nagkakabunga. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na muli pagtatayuan ng Diyos ng kanyang kaharian, mga kapatid. Dito binuhos ang Diyos ang lahat-lahat
dito sa bansang Pilipinas. Kaya ito po ang ating tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng nagsusubaybay or nakikinig sa programa po ng aming mahal na dakilang guro. Ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonanza. Na siya po ang nakapagbukas sa lahat ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Kaya maswerte po tayo dito sa bansang Pilipinas. Lahat ng nakatira na Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Kaya paulit-ulit namin ito ihahayag sa inyo upang higit po natin maunawaan or maintindihan yung mga bagay na nakatago sa loob ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Bansang Pilipinas. Kaya nga, sabi ng Diyos sa banal na kasulatan, ayon sa San Mateo 24:14, basa hari. So ganito po ang magbasa ayon po sa banal na kasulatan. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan. Kaya nga, aming ipinapangaral yung tungkol sa kaharian ng Diyos at binibigyan po namin ito ng pagpapatunay. Upang sa ganon ay darating ang wakas. Hindi yung wakas ng mundo Hindi po yung kawakasan ng mundo or daigdig. Mga kapatid, ano ba yung wawakasan ng Diyos? Marami. Sana po dyan yung ating kahirapan. Yan ang unang wawakasan ng Diyos. Kaya higit po ako nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonanza. At ganoon din na ako ay nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, at sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riam Bonanza, at sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, kasama na po dyan ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa Regional Director ng Region 9 na laging nakasubaybay po sa amin, Hari Felix Proseso. Magandang gabi sa iyo, Hari. Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. At magandang gabi po sa ating lahat. At pakinggan naman po natin ang isa po nating kapatid upang siya naman ang maghayag or magpatunay na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So walang iba, Reyna Merlita Baltasar. Reyna. So, maraming salamat, Hari. At magandang gabi sa atin lahat, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
At bago ako magpatuloy mga kapatid, ay nais ko pang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers na nandun sa banal na syudad, sa Dapitan Shrine City. Magandang gabi sa inyo mga nanay. Ganon din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya ang aming President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa lahat ng mga royal family ng Riam Bonanza. Magandang gabi sa inyo. Ganon din sa mga 12 apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. Magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. Ganon din sa mga municipal leaders, barangay down to Purok. At ganon din sa mga kapatid sa ibang bansa na pangunahan si Reyna Shirley del Rosario at si Prinsesa Claribel Baltasar na nandun sa Kuwait. So magandang gabi sa inyo, sa inyo Reyna at Prinsesa. Ganon din sa mga kapatid dito sa Nagasikan, Barangay Nagasikan, Santiago City, na pangunahan si Haring Ramil Tadya, Haring Redentor Domingo, Reyna Gloria De Leon, Reyna Marites Saldivar, at Reyna Luz Biminda Gutierrez, at si Prinsipe JB Salis. Magandang gabi sa inyo dyan sa Santiago City. Ganon din sa pangkapatid na nandun sa Barangay Malanit, Jones Isabela, Haring Roger Pagumpana, at sa kanyang pamilya, at sa kanyang anak na nandun sa Negros, si Haring Reggie Pagumpana, at sa kanyang Reyna Jel Pagumpana. So magandang gabi sa atin lahat. So ngayon, nandito na naman kami para ibahagi na naman ang tungkol sa kaharian ng Diyos, na ito po ang ating hinahanap na ang kaharian ay sana ay dumating na. So ngayon, mga kapatid, nandito kami para ipahayag o ibabalita sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ito po ang aming paulit-ulit na ipapahayag o
ipaalam sa inyo na dito na sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Na sapagkat ang kaharian ng Diyos na pinangaral sa bansang Israel ay hindi nila pinaniwalaan doon. Kaya inalis ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, bansa ang sinabi ng Diyos na pagbigyan ang kanyang kaharian. Kaya, nandito kami para papatunayan namin na talaga na dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. So, kaya, papatunayan ko din sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa San Mateo 22:23 hanggang 30. So, ganito po ang sinasabi. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli at siya ay kanilang tinanong. 24. Na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-aasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kaniyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ang 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. 26. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. 27. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. 28. Sa pagkabuhay ng magguli, sino kaya doon sa pito ang magiging asawa sapagkat siyang naging asawa nilang lahat. Sa 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakabali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. 30. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mag-aasawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Punto. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. So, itong babae na ito ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, sino itong babae ayon sa banal na kasulatan? So, mababasa sa Apokalipsis 17:18. So, ganito po ang sinabi. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So, narinig natin mga kapatid na ang babae na iyong nakita ay siyang dakilang bayan. So, ang babae na yon ay dakilang bayan, mga kapatid. Ang ibig sabihin. So, sino-sino ang asawa ng babae? So,
Ang una ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pangapat, Ramon Magsaysay. Panglima, Carlos Garcia. Pang-anim, Diosdado Macapagal. Pang-pito ay si Ferdinand Marcos. Sila ang asawa ng babae na tinutukoy sa banal na kasulatan. So, itong pitong magkakapatid na asawa ng babae ay namatay silang lahat. Nung namatay silang lahat, namatay din ang babae. Bakit namatay din ang babae? Ang ibig sabihin ay namatay, wala nang demokrasya. Ibig sabihin, mga kapatid. So, itong asawa ng babae ay sila pala ang mga pangulo. Ayon sa banal na kasulatan sa Proverbio 8:15. So, ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ng mga pangulo. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na sila pala ang mga pangulo o presidente sa Pilipinas, mga kapatid. Na ito po itong babae na ito ay siya ang dakilang bayan na walang iba kundi ang bansa nating Pilipinas. So, ang tanong, saan ito naganap, mga kapatid? Walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. At ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba pa rin, bansang Pilipinas. So, ito po ang pang-limang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang aming ibabahagi sa inyo na palagi na aming binibigkas o ipaalam na talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, bakit nagkakabunga, mga kapatid? So, nagkakabunga ang bansa natin ay dahil sa dumami ang mga Kristiyano dito sa bansang Pilipinas. So, mapalad ang bansa nating Pilipinas sapagkat dito binigay ng Diyos ang kaharian ng Diyos na ito ay matagal nating hinahanap. Kaya nandito kami para ibahagi sa inyo at ipahayag na dito talaga sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, kaya mapalad tayo sapagkat ang kaharian na sana ipatayo sa bansang Israel ay ibinigay niya dito sa bansa nating Pilipinas. So, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro sapagkat siya ang nagbigay sa amin ng kaalaman o tungkol sa kaharian
ng Diyos, mga kapatid, na walang iba na nagbigay ng lihim, yung nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Walang iba, ang aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Reyambunansa. So, nagpapasalamat ako sapagkat nalaman namin ang buong katotohanan na dito talaga sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kaharian ng Diyos. So, maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming programa ng The Kingdom of God na ito po ang binigay ang aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Reyambunansa. So maraming salamat at ako'y nagpapasalamat sa aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong, at higit sa lahat ang aming mahal na Prince Rocky Y. Reyambunansa, at ganon din sa aming mahal na hari na siya ang nagbigay sa amin ng kaalaman dito sa kaharian ng Diyos, mahal na Haring Philemon Ondok Reyambunansa. So maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat. At ibibigay ko din sa isang kapatid, Haring Robel Baltasar. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay